Ikalimang kabanata. Nangyari nga ng ikatlong araw na nagsuot si Esther ng kanyang bihisang pagkareyna at tumayo sa pinakaloob ng bahay ng hari, sa tapat ng bahay-hari, at ang hari ay naupo sa kanyang luklukang hari sa bahay-hari, sa tapat ng pasukan sa bahay. At nagkagayon nang makita ng hari si Esther na reyna na nakatayo sa looban, na siya'y nagtamo ng biyaya sa kanyang paningin. At inilawit ng hari kay Esther ang gintong setro na nasa kanyang kamay. Sa gayoy lumapit si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Nang magkagayoy sinabi ng hari sa kanya, "Anong ibig mo, Reyna Esther? At ano ang iyong hiling? Mabibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian." At sinabi ni Esther, "Kung inaakalang mabuti ng hari, pumaroon sa araw na ito ang hari at si Aman sa pigingan na aking inihanda sa kanya." Nang magkagayoy sinabi ng hari, papagmadaliin si Aman upang magawa ang gaya ng sinabi ni Esther. Sa gayoy naparoon ang hari at si Aman sa pigingan na inihanda ni Esther. At sinabi ng hari kay Esther sa pigingan ng alak, "Ano ang iyong hingi? At ipagkakaloob sa iyo, at ano ang iyong hiling? Kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob." Nang magkagayoy sumagot si Esther, at nagsabi, "Ang aking hingi at ang aking hiling ay ito. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa paningin ng hari, at kung kalugdan ng hari na ipagkaloob ang aking hingi, at gawin ang aking hiling, na pumaroon ang hari at si Aman sa pigingan na aking ihahanda sa kanila, at aking gagawin bukas na gaya ng sinabi ng hari." Nang magkagayoy lumabas si Aman sa araw na yaon, nagalak at may masayang puso. Ngunit nang makita ni Aman si Mardokeo sa pintuang daan ng hari na hindi siya tumayo o kumilos man sa kanya, siya'y napuno ng pagkapuot laban kay Mardokeo. Gayon may nagpigil si Aman sa kanyang sarili at umuwi sa bahay, at siya'y nagsugo at tinipon ang kanyang mga kaibigan at si Zeres na kanyang asawa. At isinaysay ni Aman sa kanila ang kaluwalhatian ng kanyang mga kayamanan, at ang karamihan ng kanyang mga anak, at lahat ng bagay na ipinagkaloob ng hari sa kanya, at kung paanong siya'y nataas ng higit kaysa mga prinsipe at mga lingkod ng hari. Sinabi ni Aman, bukod dito, "Oo, si Esther na reyna ay hindi nagpasok ng sinuman na kasama ng hari sa pigingan na kanyang inihanda, kundi ako lamang. At kinabukasan naman ay inanyayahan niya ako na kasama ng hari. Gayunmay ang lahat ng ito'y walang kabuluhan sa akin, habang aking nakikita si Mardokeo na Hudyo na nakaupo sa pintuang daan ng hari." Nang magkagayoy sinabi ni Zeres na kanyang asawa at ng lahat niyang kaibigan sa kanya, "Magpagawa ka ng isang bibitayan na may 50 siko ang taas, at sa kinaumagahan ay salitain mo sa hari na bitayin doon si Mardokeo. Kung magkagayoy yumaon kang masaya na kasama ng hari sa pigingan." At ang bagay ay nakalugod kay Aman, at kanyang ipinagawa ang bibitayan.